Sino ang dakila at sino ang pasaway? Ito ang pagmumunian natin ngayong araw na ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Karaniwang ginagamit ang katagang pasaway sa mga drivers na walang pakundangan sa paglabag sa batas trapiko. O yaong mga estudyante na sakit sa ulo ng magulang, ng eskwela at ng guro. O yaong asawang madalas sa basag ulo, mga asawang salawahan, chismoso, chismosa. Pasaway din ang mga tambay sa kalye na walang ginagawa sa araw-araw, kundi ang mga ntsaw, mang-away, mambastos o mangikil. Pasaway lalo ang mga trapong walang habas sa paglabag ng batas ng halalan para sumikat at maboto lamang. Pasaway ang tawag sa kanila dahil palagi silang dapat na sinasaway. Dahil ba para bang ayaw nilang sinasaway? Para bang kung sila ang tatanungin, walang masama sa kanilang ginagawa, lalo na sa kanilang pagbibiro, panunukso, pagmamalabis o pagyayabang. Lagi silang may pangangatwiran at pag nakasakit ng kapwa, lagi silang may dahilan o may sinisisi bukod sa kanilang sarili. Ayaw natin sa pasaway. Ayaw na ayaw natin sa pasaway. Kaya hindi katanggap-tanggap na aminin natin sa ating mga sarili na tayo mismo pala ay pwedeng maging pasaway. Opo, malamang-lamang tayo pala mismo ay pasaway. Lalo't kung makikilala natin sa pagmumuling ito ang ibang klase ng mga taong pasaway. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ng Panginoon, "Sa ano ko nga ihahalintulad ang lahing ito? Ano ang katulad nila? Sila ay katulad ng mga maliliit na bata na nakaupo sa pamilihan at tinatawag ang isa't isa. Kanilang sinasabi, 'Tinugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo sumayaw. Kami ay nagluksa at hindi kayo tumangis.' Ito ay sapagkat nang si Juan na tagapagbautismo ay pumarito, hindi siya kumakain ng pagkain o umiinom ng alak at sinasabi ninyo siya ay may demonyo. Nang ang anak ng tao ay dumating, siya ay kumakain at umiinom. Ang sinasabi ninyo, siya ay taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Subalit ang karunungan ay pinatunayang matuwid ng lahat ng kanyang mga anak." Brothers and sisters, sa pagbasa nating ito, matatalos na sa mata ng mundo, ang pasaway ay sila Juan Bautista at si Jesus. Sila kasi ang hindi sumusunod sa klase ng pamumuhay na sinasang-ayunan ng henerasyon noon. Wala daw kasi sa ayos si Juan Bautista at si Jesus. Ito ngayon ang gustong baligtarin ng ating Panginoong Hesukristo, nang ihalintulad niya ang lahing ito sa mga maliliit na bata na nakaupo sa pamilihan at tinatawag ang isa't isa. Kanilang sinasabi, "Tinugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo sumayaw. Kami ay nagluksa at hindi kayo tumangis." Ang henerasyong yaon ang siyang pasaway, hindi si Juan Bautista. Bakit? Dahil ang pasaway ay hindi lamang limitado sa mga taong ayaw umayon sa klase ng pamumuhay na nakaugalian na ng lipunan. Pasaway din ang mga taong matapos makilala si Jesucristo, matapos matanggap ang kanyang mga turo, at matapos mabigyan ng maraming grasya at pagpapala, ay hindi pa rin buong pusong isinasabuhay ang mas tama
at mas dakilang pamumuhay. Tayo na hindi pa lubos na matanggap na may mas tama pala at may mas dakila palang pamumuhay. At tayo na hindi isinasabuhay ang pinakamabuti at mas dakilang pamumuhay, tayo rin pala ay pasaway. Pagmunian nating maigi ito. Ano po ba yaong mas tama at mas dakilang pamumuhay? Sa unang pagbasa po sa araw na ito, nasusulat, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayoy ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Brothers and sisters, ang imbitasyon sa atin ay huwag makontento sa tama. Bagkus, pursigihin natin ang dakila. Huwag tayong tumigil sa mainam, kamtin natin ang pinakamainam. Huwag lang tayong mamuhay ng matuwid, mamuhay tayo ng may pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Tunay na umiibig. Si Kristo ang laging magpapaalala at sasaway sa atin patungo dito dahil mahal na mahal niya tayo. Brothers and sisters, ito ang tunay na karunungan. Ang magpasaway sa mapagpatawad, maawain at mapagmahal na Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa inyong pasensya sa amin. Maraming pagkakataon kaming naging pasaway, pero napakalawak ng inyong pangunawa at pagmamahal. Patuloy ninyo po kaming bigyan ng inyong biyaya na aminin ang aming pagmamataas at pagmamarunong. Makilala nawa namin ng lubos ang inyong karunungan. Yakapin nawa namin at ng lahat ng miyembro ng aming pamilya ang inyong imbitasyon tungo sa mas tama, pinakamainam at dakilang pamumuhay. At kahit kami ay nagkakamali at nagiging pasaway, patuloy mo kaming iadya sa tukso at sa lahat ng masama. Maging tunay nawa ang pag-ibig namin sa iyo, sa isa't isa at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa mapamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen.